Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapaluban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, bumuo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng konseho na magbibigay ng strategic guidance para mapalakas pa ang galing ng Pilipinas sa Semiconductor and Electronics Industry o SEI. Ang SEI Advisory ay magsisilbing advisory body ni Pangulong Marcos pagdating sa pagpapalakas, pagsusulong at pagpapaganda sa semiconductor industry ng Pilipinas. Ang Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs ang magsisilbing chairperson ng SEI Advisory Council habang ang Trade Secretary ang vice chairperson. Kabilang sa magiging miyembro nito ang mga kalihim ng National Economic and Development Authority o NEDA, Department of Finance o DOF, Department of Energy o DOE, at Department of Science and Technology o DOST, maging ang Department of Education o DepEd. Mandato ng SEI Advisory Group na tiyaking nakakasunod ang roadmap nito sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mga nakatanggap ng first 1,000 days cash grant sa ilalim ng 4Ps umabot na sa 68,000 na mga household. Magbabalita si Alvin Baltazar. 68,000 sambahayan na sa buong bansa ang nakatanggap ng first 1,000 days cash grant sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ito ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay sa gitna ng target ng pamahalaan na masubaybayan ang health at nutrition development ng mga bata mula sa unang 1,000 araw nito. Ayon sa Pangulo, nais pa nilang mahigitan ng nasabing bilang sa harap ng pagnanais ng pamahalaang matiyak ang tamang cognitive development ng mga bata na dapat matutukan partikular sa first 1,000 days. Binigyan din ng Chief Executive na sa pamamagitan ng itinataguyod na health and community programs, mananatili anyang committed ang gobyerno upang masigurong maging produktibong bahagi ng lipunan ang mga bata. Mamamalagi anyang maghahanap ang pamahalaan ng kaparaanan upang masuportahan ang pangangailangan ng mga kabataan at matulungang matuklasan ang kanilang potensyal. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. That as of February of 2025, more than 68,000 households nationwide have received the F1KD grants, and we intend to reach even more. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Higit 300 mahihirap na lokal na pamahalaan popondohan ng pamahalaan para sa early childhood education. Mag-uulat si Lawrence Tanhoco.
Mahigit 300 mahihirap na lokal na pamahalaan ang mabibigyan ng pondo para sa early childhood education ngayong taon. Ayon sa Department of Budget and Management, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na 328 low-income LGUs ang makatatanggap ng pondo para sa pagtatayo ng Child Development Centers o CDCs. Ang pondo ay manggagaling sa Local Government Support Fund, financial assistance to LGUs at layuning palakasin ang maagang edukasyon at suporta sa kabataan. Una nang sinabi ni DepEd Secretary Sani Angara, ang CDC ay magsisilbing sentro ng pagkatuto at suporta para sa mga bata at pamilya bago pa man sila pumasok sa formal na paaralan. Binanggit naman ni DBM Secretary Amina Pangandaman na prioridad ang Mindanao sa programang ito kung saan 133 sa mga benepisyaryong LGU ay mula sa Mindanao at BARM. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Panahon na para habulin ang mga nagpapakalat ng fake news. Payag ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa lumalalang paglipana ng peking impormasyon sa internet. Ayon kay Bersamin, hindi lang Pilipinas ang nakakaranas nito kaya dapat na itong masugpo. Itong fake news, napakasaklap ang effect. So it's not only the Philippines, it's the entire world that is suffering the brunt of the deceit that is derived from fake news. Napakasaklap yan, dapat talaga ma-prosecute yan. Si Executive Secretary Lucas Bersamin. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pansamantalang makakalaya ang 17 overseas Filipino workers na inaresto at ikinulong sa Qatar matapos pakilusin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Batid na inaresto ang mga Pinoy dahil sa iligal na protesta na sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, agad na inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DMW, DFA at Embahada ng Pilipinas sa Doha na tulungan ang mga OFW para makaalis ng kulungan habang iniimbestigahan pa ang kanilang kaso. Based on the President's directive to secure the immediate release of the 17 who are still detained, the Qatari authorities in two separate batches, the males at around 2:30 a.m. Qatari time, and the females around 4 a.m. Qatari time, were provisionally released pending investigation. Si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Samantala, bawal umalis ng Qatar ang 17 OFW hanggat hindi pa nare-resolba ang kanilang kaso. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Patuloy ang pagbabantay ng Pilipinas sa barko ng China para hindi ito makapagsagawa ng maritime survey sa karagatan ng ating bansa. Ito ay matapos kumpirmahin ng Philippine Coast Guard o PCG na pinadala nito ang kanilang aircraft para hamunin ang presensya ng isang Chinese research vessel na Songhang sa layong 58 nautical miles ng Aborlan, Palawan. Ayon kay National Security Council o NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, maaari namang dumaan ang barko ng ibang bansa sa karagatan ng Pilipinas. Ngunit, nakasaad sa batas na bawal itong magsagawa ng maritime survey sa loob ng ating teritoryo. Because although ships have right of innocent passage, no foreign vessel can conduct maritime survey in our waters. So the Philippine Coast Guard is being vigilant. They are continuously doing maritime patrol to ensure that this does not happen. Si National Security Council NSC Assistant Director General Jonathan Malaya. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Hindi dapat ikaalarma ng publiko ang paghahanda ng militar sa potensyal na pananakop ng China sa Taiwan. Nilinaw ni Executive Secretary Lucas Bersamin, paghahanda lamang ito ng Pilipinas sa anumang posibleng mangyari. Gayunpaman, binigyang diin ni Bersamin na hindi ito nangangahulugang mangyayari talaga ang pagsakop ng China sa Taiwan. Aniya, ang tanging layunin dito ay maging ligtas at mailikas ang mga Pilipino sa Taiwan sakaling sakupin na nga ng buo ng China ang Taiwan. The Philippines has been preparing for the eventuality of an invasion. We're not saying when that invasion will take place, whether it will take place at all, pero importante sa atin na hindi tayo natutulog sa pansitan. Si Executive Secretary Lucas Bersamin. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Binigyan din Executive Secretary Lucas Bersamin na mahalaga ang pagbili ng Pilipinas ng mga fighter jets sa Amerika para sa pagpapalakas ng depensa nito. Ito ay matapos aprubahan ng Amerika ang pagbili ng Pilipinas ng 20 na Lockheed Martin F-16 fighter jets sa halagang $5.58 billion. Nilinaw naman ni Bersamin na hindi nito intensyon na makapanakit ng anumang bansa o grupo. A defensive stance, that's okay because the details will be worked out still. But that is not for any specific target or state. That is for our defensive posture. Si Executive Secretary Lucas Bersamin. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Senate President Cheese Escudero itinuturing na long-term investment para sa defense capability ng Pilipinas ang plano ng gobyerno na bumili ng F-16 fighter jets. Narito si Nympha Asuncion. Giniiti Senate President Cheese Escudero na maituturing na long-term investment para sa defense capability ng Pilipinas ang plano ng pamahalaan na pumili ng F-16 fighter jets. Ayon kay Escudero, mahalagang hakbang ito para mapalakas ang national defense ng Pilipinas sa gitna na rin ng tumataas na security concern, lalo na sa West Philippine Sea. Para sa Senate Leader, magiging malakas na pangontra sa aggression ang pagpapahusay sa air defense ng bansa. At kung ikukonsideraan niya ang timeline ng delivery ng fighter jets na inaasahang aabuti ng 4 hanggang 5 taon, ay tama lang na kumilos na ngayon ang gobyerno. Dinepensahan rin ni Escudero ang fighter jet deal mula sa mga concern na magkakaroon ito ng economic impact sa bansa. Anya, pautay-utay naman ang magiging pagbayan sa $5.5 billion deal at hindi pa rin naman pinal ang magiging terms of payment. Binigyang diin rin ng senador na ang national security at economic stability ay dapat ring ituring na prioridad. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Philippine National Police o PNP iginagalang ang travel advisory ng China para sa mga mamamayan nito kaugnay ng aligasyong harassment ng Chinese nationals sa Pilipinas. Detalye ng balita mula kay J. Mark Dagala. Iginagalang ng Philippine National Police o PNP ang inilabas sa travel advisory ng China para sa mga mamamayan nito. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Randolph Tuanyo, mandato anya ng pulisya na protektahan at paglingkuran ang sinuman nasa Pilipinas, maging Pilipino o dayuhan man. Kasunod diyan, pinalaga ng PNP ang aligasyon ng China hinggil sa umano'y harassment na dinaranas sa kanilang mga mamamayan dito sa Pilipinas. Ayon kay Tuanyo, malinaw sa kanilang sinumpang tungkulin na ipatupad ang batas sa lahat ng lumalabag dito kahit pa ang mga dayuhan na gumagawa ng illegal na aktibidad. Magungunit ang sunod-sunod ang panguhuli ng mga otoridad kamakailan, lalo na sa mga sangkot sa pogo at pananiktik na pawang kinasasangkutan ng mga Chino. Mula sa Kampo Krame para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Ekonomiya ng Pilipinas nananatiling matatag sa kabila ng global trade war. Si Melanie Valdos Reyes sa report. Binigyan diin ni Finance Secretary Ralph Recto na nanatiling resilient at matatag ang ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng global trade development. Ginawa ni Recto ang pahayag kasunod ng naging aksyon ng Estados Unidos na magpataw ng mas mataas na export tariffs sa mga produkto na galing sa iba't ibang bansa kabilang ang Pilipinas. Kabilang sa mga bansang pinatawan ng mas mataas na taripa ang China na nasa 34%, Vietnam 46%, Cambodia 49%, Taiwan 32%, Japan 24%, habang ang Pilipinas ay nasa 17% at 10% naman sa Vietnam. Ayon kay Recto, hindi ito masyadong makaapekto dahil ang ekonomiya ay domestic demand driven. Ito anya ang nagsisilbing panangga laban sa trade wars, pero hindi rin anya ligtas ang Pilipinas sa impact nito dahil sa inaasahang pagbaba ng international trade at posibleng global growth slowdown, mas mataas na interest rates at inflation. Itutulak anya ng gobyerno ang Create More Act upang patatagin ang kakayahan ng bansa na maka-attract ng foreign investors. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. House Deputy Minority Leader at Bagong Henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera kinondena ang pambabastos ng isang local candidate sa mga solo parent. Si Kathleen Forbes sa balita. Mariing kinondena ni House Deputy Minority Leader at Bagong Henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera ang ginawang pambabastos ng isang local candidate sa mga solo parent. Sa isang speech na nag-viral online, biniro ng naturang lalaking kandidato ang mga babaeng solo parent na maari daw silang magpalista para siya ay makasiping. Diin ni Herrera, hindi dapat ginagamit na topic ang solo parent sa kabastusan, lalo at hindi biro ang kanilang pinagdaraanan. Sabi pa niya, kakatapos lang ng buwan ng kababaihan at ngayong Abril ay ginugunita naman ang Solo Parents Week. Pinalagan din ni Red de Guzman, Secretary General ng National Council for Solo Parents at third nominee ng Bagong Henerasyon Party List, ang kawalang respeto sa mga solo parent. Anya, hindi dapat ginagamit ng mga kandidato ang solo parent bilang paksa ng kabastusan para lang makakuha ng atensyon. Sa halip, konkretong solusyon at plataporma anya dapat ang ginagamit sa pangangampanya. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ilang customer ng Maynilad makararanas ng water interruption kasunod ng gagawing major pipeline interconnection works. Si Marian Bastasa sa balita. Nag-abiso ang Maynilad sa mga customer nito sa Makati, Maynila, Parañaque at Pasay na posibleng maapektuhan ng gagawing major pipeline interconnection works sa susunod na linggo. Ayon sa Maynilad, nakaschedule ang naturang aktibidad simula alas 9 ng gabi ng Lunes, April 7 hanggang bago maghating gabi ng Martes, April 8 o tatagal na higit 24 oras. Partikular na isasagawa ang pipe interconnection activities sa bahagi ng Anona Street, loob ng PNR property at sa kanto ng Mabini Street at UN Avenue sa Maynila. Kasabay rin ito ang gagawing maintenance works sa Villamor Pumping Station at reservoir sa Pasay City. Paliwanag ng Maynila, ang interconnection activities ay bahagi ng pipe realignment project bilang suporta sa North-South Commuter Railway ng DOTR at PNR. Layon din naman ng proyekto na mabawasan ng water losses at mapabuti ang supply at presyon ng tubig sa lugar. Nakapaskil naman na sa official social media page ang mga apektadong barangay. Pinapayuhan naman ng mga apektadong customer na mag-ipon muna ng sapat na tubig bago ang nakatakdang gawain. Mula sa Maynilad para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nagsumite ng petition for prohibition and mandamus
with injunctive reliefs. Ang Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban sa Korte Suprema upang ipatigil ang online voting sa mga Pilipinong botante sa ibang bansa. Sa argumento ng grupo, wala pang batas para sa implementasyon ng online voting at automated vote counting. Tinukoy ng grupo ang umano'y pangamba ng mga OFW sa sistema ng pagboto online. Respondent sa petisyon sina COMELEC Chairman George Erwin Garcia at DFA Secretary Enrique Manalo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, handang harapin ng Commission on Elections o COMELEC ang petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng internet voting ngayong halalan 2025. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ilalaban nila ang internet voting para magkaroon ng interpretasyon kung ang pagpapatupad ba nito ay legal. Tatalima din ang COMELEC kung maglabas ng temporary restraining order ang Supreme Court para ipatigil ang botohan online. Meron naman anyang sobrang mga makina ang COMELEC na magagamit at handang tugunan ang pagpapadala ng mga balota. Sa 1.2 milyong rehistradong botanteng Pinoy abroad, aabot na ngayon sa mahigit 19,000 ang mga nag-enroll sa online voting and counting system para makaboto sa nalalapit na halalan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan ang ating nakalap na mga national news. Antabayanan po ang regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives at local government officials gaya ng governor, mayor, board members at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections kung saan 25 members of the Parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Tatak Pinoy is more than a branding exercise. It is about incubating and incentivizing great products that deserve to carry the Made in the Philippines trademark. Magandang balita! Inilunsad ng DTI ang Tatak Pinoy Strategy na isang inisyatiba para bigyang lakas pa ang mga industriyang Pilipino. Layunin ng TPS na paunlarin ang mga Tatak Pinoy na negosyo upang mapabuti ang kanilang mga produkto at serbisyo sa loob at labas ng bansa. Ang mga programa at polisiya nito na tutulong sa mga negosyanteng Pinoy ay iikot sa human resources, infrastructure, tech and innovation, investments at sound financial management. It is about creating products and services of the highest quality because Tatak Pinoy is also about excellence. And as a seal of great workmanship, sama-sama gawin nating sikat at makilala sa buong mundo ang Tatak Pinoy. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Muling nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Kasama niyo pa rin po ang inyong lingkod, Bea Gaza de Guzman. Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Farmer entrepreneur Wilma Alvester ng Tabuk City tinanghal bilang third placer sa 2024 National Outstanding Rural Woman Competition ng Department of Agriculture. May ulat si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Nabigbig ni Wilma Cabanag Alvester ti Tabuk City a third placer iti National Outstanding Rural Woman 2024 bayat iti National Awarding Ceremony iti Department of Agriculture sa Bureau of Salts and Water Management, Quezon City. Sigun iti D.A. Cordillera, 90,000 pesos cash award iti maawat ni Alvester ken nayunan iti Regional Office iti award na babaan iti intervention wano proyekto. May naig dayto inyibkas ni Alvester iti panagyaman iti naawat na apamadayaw. Sigun kinkwana, nagunod na daytoy gapu iti suporta iti DA ken dumapay nga ahensya ti gobyerno. Babaan iti tulong da na arami dagiti plano a programa wenno proyekto kas iti cassava production, cassava chips, karaman fish ponds. Innayon na iti panakaipaay dagiti farm equipment a nakatulong iti organisasyon da a Mangawa Farmers Environmental Development Association ken dumapay nga agkasapulan. Ni Alvester iti nangibagi iti Cordillera Region para iti search for outstanding rural women national competition. Isuna ket may sa a farmer entrepreneur iti barangay Tang Tabuk City, Kalinga nga aramid iti cassava products kenda dumapay. May palagip nga iti search for outstanding rural woman ket in launch iti DA iti 2003 nga agserserbi nga annual recognition wenno pa nagbigbig iti kinalaing ken accomplishments dagiti rural women mainaig iti agri-fishery sector. Manipod DZR Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Amelia Bumatnong. SK Councils ng 32 mga barangay at 11 youth organization sa bayan ng Lingayen, Pangasinan tumanggap ng sports supplies mula sa Local Youth Development Office. Si Ruel de Guzman ng RP Dagupan sa balita. Akaawat na sports supplies sa sanggunang kabataan o SK Council na 32 sa barangay na Lingayen tan 11 ya organisasyon niya pangkalanguran at Abit Dambalay. Ayaat nan lapo od Local Youth Development Council o LYDC na Lingayen, diyan panangidaulo na chairperson daya si SK Federation President Engineer Carissa Joyce Tuazon. Kay baod sare akaawat na sports supplies so Young Environmental Advocates of Lingayen, Lingayen Shuttlers Club, Young and Old of Lidsong West Association, tan Student Council na nandurumaran eskulaan at sa Abit Lambalay. Ayaat ginawaan bilang pakikisakay na LYDO tan LGU Lingayen at programa na National Youth Commission ang pianare kalanguran at makapila at community development tan nation building. Sa kilabat ya at saray kurang na lokal na gobyerno na bali na Lingayen diyan pa nagsulong na panmaungan na are kalanguran da. Manlalapod RP Dagupan, Shaq Ruel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel de Guzman. Hack4Gov 2025 competition binuksan ng Department of Information and Communications Technology o DICT 4A. Ang detalye mula kay Mara Grezula ng RP Lucena.
Binuksan ng DICT Calabarzon at Cybersecurity Bureau ang Hack4Gov 2025 competition. Ayon sa pabatid ng DICT 4A, ito ay isang Capture the Flag o CTF competition o isang training exercise kung saan ang mga kalahok ay nagpapaligsahan na hanapin at samantalahin ang mga kahinaan ng isang sistema upang makuha ang nakatagong impormasyon o tinatawag na flag. Layunin nitong ihanda ang mga kalahok sa tunay na hamon ng cybersecurity. Kabilang sa mga pagsubok ang forensics, network security, web security, cryptography at incident response. Bukas ang patimpalak para sa mga estudyante sa kolehiyo at universidad sa Calabarzon, anuman ang kanilang kurso. Ang bawat grupo ay dapat may 4 na miyembro na 29 years old pababa. Hanggang 3 koponan ang maaaring lumahok mula sa bawat paaralan. Ang mga interesado ay maaaring magparehistro sa link na makikita sa DICT Region 4A Calabarzon Facebook page hanggang sa April 25, 2025. Mula sa RP Lucena, ito si Marek Dasula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mara Grezula. Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, Brooks Point, Palawan, muling nagsagawa ng surprise inspection sa mga selda ng PDLs o Persons Deprived of Liberties. Si Lizel Pilapil ng RP Palawan sa balita. Kano lamang ay agad nila dumani Operation Greyhound sa Bureau of Jail Management Penology o BJMP sa Brooks Point District Jail sa Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan nga may katuyuan masigurado ang lalibrihan ang mga Persons Deprived of Liberty o PDLs, jail personnel igang publiko nga mga bisita sa kulungan. Agpanguna sa operasyon dia ang mga tawa ng BJMP Brooks Point kabangkiang Philippine Coast Guard Station South Central, Palawan ig K9 Group. Sa idalem ang gulping pag-inspeksyon nga dia ay igrikusi ang mga tawan ang BJMP, igiba pang law enforcement agencies ang mga selda ang kulungan para sa anumang kontrabando pareho ang iligal nga droga, mga armas nga kapapatay, ig mga gamitan sa komunikasyon. Pero digi araraakit ang mga kontrabando sa mga pwesto ang mga PDLs sa igbuwat nga operasyon nga aga pakita lamang kuno nga mausay nga ing siserbiyan iyang mga otoridad andang papel sa pagmaintenar ang kausayan sa silid ang jail facility. Sigon sa maniglimig, iyang BJMP Mimaropa nga si JO3 Geoffrey Anglo. Alindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, Jat si Lizel Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Lizel Pilapil. Mahigit 900 ang mga individual mula sa Santa Margarita, Samar, benepisyaryo ng AIX program. Narito si Charmaine Perito ng RP Calbayog. Maabot 998 ang mga benepisyaryo tikang sa 14 nga upland barangay sa Bungto sa Santa Margarita, Samar ang nakakarawat tag 3,000 pesos nga bulig pinansyal inlarom sa Assistance to Individuals in Crisis Situation AX. Ang nasabing nga programa parte sa paningkamot sa gobyerno lokal nga magpadangat sa kinahanglanon nga bulig sa mga residente kasugbong ang Department of Social Welfare and Development DSWD. Ini nga suporta og bulig pagpamatuod sa mga pitad sa gobyerno sa pagpaabot serbisyo sa tun mga nanginginahanglan ni nabinaadto na ukoy sa tayaw nga mga lugar. Balita tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito. Department of Education o DepEd Tandag City Division naghahanda na para sa pagtatapos ng school year 2024-2025. Mag-uulat si Nerissa Espinosa ng RP Tandag.
Nangandam na ang Department of Education Tandag City Division alang sa pagtapos sa school year 2024-2025. Sa pagpakikinabi sa Radyo Pilipinas Tandag kang Dr. Gregoria Su, Schools Division Superintendent, gipamahayag niya nga formal nga matapos ang klase sa Abril 15, kundiin sa Abril 14 o 15 ipahigayon ang moving up o graduation ceremony sa tibuok division. Kalabot niini hingpit nga nanawagan si Dr. Su sa mga ginikanan nga istriktong ipatuman gihapon sa matag tulunghaan ang no collection policy o tinguhaon nga simple lamang ang mga programa. Apan adunay mga higayon sumala pa nga mismong mga ginikanan ang buot mo gasto aron nga mahimong memorable ang okasyon alang sa ilang mga anak nga mugraduar. Gikan sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Dalawang training center ipapatayo ng Ministry of Human Settlements and Development para sa mga kabataan at kababaihan sa lalawigan ng Sulu. Balitang hatid ni Eloisa Mohamad ng RP Holo. Mumpaat na paaning groundbreaking at duwa multi-purpose building na patindog sa Ministry of Human Settlements and Development atau MHSD rin Rupa Sug. Piunduhan kwa nga 2024 Transitional Development Impact Fund, HMP Attorney Jose Lorena. Muna dun ini inang kapangka training center nakakanta para Boy Scout of the Philippines Sudu Council bilang gara facility at jinis pag-anad bukod sa jahata mga kabataan sumala pa'y raisab na mga kabawaihan. Kaya kantaan ini pondo labis siya milyon pilak. Samantara, kimat 2 milyon pilaki sabin kaya kantay MP Lorena para training center kabaka na barangay Kahawa, Talipaw. Amo ina mapakay si mga kabataan na duway-duway mapakaradyan na nasabot pa si Sil. Habay tahi Attorney Lorena aw na sila nataabit mga tumpukan amin makajri magpaon si mga pag-anad benasin fruit preservation amuntando makatawang pa mga raayat hindi halupa sug. Deng RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Eloisa Mohamad. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service. Susunod naman po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo makalipas ang ilang mga paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives at party list representatives at local government officials gaya ng governor, mayor, board members at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections kung saan 25 members of the parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Isipin ang isang lugar kung saan ang progreso at kalikasan ay magkasabay na lumalago. Sa ilalim ng Administrasyon Marcos, ginagawang posible ito ng Subic Bay Metropolitan Authority. Sa administrasyon po ni PBBM, nilaunch po namin noong September yung Carbon Neutral Freeport Zone. Ito po ay aming goal to contribute reducing our carbon emissions. Hindi lang ito usapin ng teknolohiya,
Ito ay pangako. Sa SBMA, inuuna ang pangangalaga sa kagubatan, bakawan at natural na yaman para sa hinaharap ng bawat Pilipino. We are working towards a steady and reliable power supply that will meet the demands of today and continuously fuel our ambitions for tomorrow. Ang kalikasan at kinabukasan ay magkasabay na pinangangalagaan. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Nanawagan kay Finance Secretary Ralph Recto ang business groups at foreign chambers na ipagpaliban muna ang pagpapatupad ng Interagency Pre-Border Inspection Policy. Ayon sa grupo, posible itong makaapekto sa kalakalan sa bansa. Sa ipinadalang liham sa kalihim noong isang linggo, hinimok nila si Secretary Recto na irekonsidera ang Joint Administrative Order o JAO number 1-2025. Ito ay ukol sa Digital Integrated System para sa Pre-Border Technical Verification o PTV at Cross-Border Electronic Invoicing o CEI na layong i-streamline ang sistema para sa international trade transactions. Ayon sa grupo, ang mga bagong mekanismo ng kalakalan ay indikasyon na ang bansa ay maaring may intensyon na gamitin ang inspeksyon bago ang pagpapadala para sa pag-uuri ng taripa o customs valuation. Naniniwala ang business group na walang katwiran para sa isang parallel na sistema ng inspeksyon at pag-verify dahil nanganganib lamang na maantala ang transaction o magkaroon ng dagdag na gastos. Ang liham ay nilagdaan ng Joint Foreign Chambers of the Philippines o JFC, Makati Business Club o MBC, EU-ASEAN Business Council, Federation of Indian Chambers of Commerce, Philippines, US-ASEAN Business Council at ang Philippine Association of Multinational Companies Regional Headquarters Incorporated o PAMURI. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dahil sa mas matatag na lokal na produksyon ng palay, inaasahan ng Department of Agriculture o DA na bababa rin ang kabuang aangkating bigas ng bansa ngayong taon. Ayon kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa, posibleng nasa pagitan ng 3.8 hanggang 4 na milyong metriko tonelada o MMT ang rice import ngayong 2025 na mas mababa kumpara sa naitalang 4.8 MMT noong 2024. Ngayong unang quarter ng 2025, bumaba na rin sa 804,347 metric tons ang volume ng inangkat na bigas mula sa 1.19 MMT sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Paliwanag ni Assistant Secretary de Mesa, inaasahang makakabawi na ngayon ang produksyon ng palay sa bansa sa mas magandang ani na mga magsasaka. Wala na ring inaasahan ng DA na malalang hamon na gaya ng El Nino, La Nina at serye ng mga bagyo na nakaapekto sa sektor noong nakaraang taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Muling dinipensahan ni Department of Finance o DOF Secretary Ralph Recto ang desisyon ng pamahalaan na ipatupad ang atas ng Kongreso na ilipat ang sobra at hindi nagagamit na pondo ng mga government-owned and controlled corporations o GOCCs sa mga mahalagang programa sa kalusugan at panlipunan. Ito ang pahayag ng kalihim sa kanyang pagharap sa Supreme Court o SC sa pagtalakay ng legalidad ng paglipat ng sobrang pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa National Treasury upang suportahan ang unprogrammed funds ng General Appropriations Act o GAA ng 2024. Bagamat handa ang DOF sa magiging atas ng SC, sinabi ni Recto na magdudulot ito ng fiscal pressure na maaaring makaapekto sa target na pagbaba ng deficit ngayong taon at sa posibilidad ng credit rating upgrade sa loob ng 18 buwan. Ipinaliwanag ni Recto na ang pagsasakatuparan ng polisiyang ito ay makatutulong sa mas mabilis na pagbangon ng bansa mula sa pandemya at sa epekto ng geopolitical tension. Ito na ang pang-apat na beses na pagharap ni Recto sa Korte Suprema upang ipaliwanag ang posisyon ng pamahalaan sa mga petisyong kumukwestiyon sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nanawagan ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga Transport Network Companies o TNCs at Transport Network Vehicle Services o TNVS na mahigpit na ipatupad ang 20% na diskwento sa pamasahe para sa mga estudyante, senior citizens at persons with disabilities o PWDs. Sa ilalim ng Memorandum Circular No. 2025-10, ipinag-utos ng LTFRB na ang diskwento ay pantay na hahatiin o tig 50% ang TNC at TNVS operator at hindi na dapat ipapasa sa mga driver maliban kung ang operator mismo ang nagmamaneho. Ayon kay LTFRB Chairperson Attorney Chofilo Guadis III, napansin nila sa mga pagdinig sa Kongreso na iba-iba ang pamamaraang ginagamit ng mga ride-hailing companies sa pagkwenta ng hatian sa diskwento. Dahil dito, naglabas ang ahensya ng bagong memorandum para maiwasan ang kalituhan sa implementasyon. Nabatid na simula sa Abril 7 ay pantay na sasaluhin ng TNC at TNVS operator ang 20% na diskwento sa pamasahe para sa mga estudyante, senior citizens at PWDs. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tiniyak ng Department of Agriculture o DA na nananatili ngayong matatag ang supply ng isda sa bansa. Ayon kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa, kahit ngayong papasok na ang Semana Santa, ay sapat ang supply ng isda gaya ng galunggong. Kung magkakaroon naman anya ng pagtaas sa presyo, ay posibleng dulot ito ng pagtaas din ng demand dahil sa mga consumer na iiwas sa pagkain ng karne. Makakaasa naman anya ang publiko na babantayan ng DA ang presyuhan ng isda nang masiguro na hindi lolobo ng malaki ang bentahan nito. Batay sa DA bantay presyo, umaabot sa 200 hanggang 340 piso ang bentahan sa kada kilo ng galunggong. 120 piso hanggang 180 piso ang kada kilo ng tilapia, habang 150 piso hanggang 250 piso ang kada kilo ng bangus. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan po ang balitang negosyo at kalakalan. Sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon ay matutunghayan nyo naman ang sports balita. Pagalipas lamang po ng ilang paalala mula sa ating stasyon. Hinuhulma ang kasanayan ng manggagawang Pilipino. Sa ilalim ng administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., katuwang ang TESDA ay patuloy ang pagtatag ng pangarap sa tulong ng SBMA Center for Excellence. During the job fair, kinukulang na ang nag-a-apply. Kaya together with TESDA, naglagay kami ng kanilang facility at papalakihin pa namin para mas marami kaming natuturuan at titrain ng mga trabahador at makuha sila dito. Yung aming education enhancement skill for the workers, kailangan maging competitive din tayo. We can do it and we are training them to do it. Kasama ng manggagawang Pilipino ang Administrasyong Marcos sa pagtupad ng kanilang mga pangarap. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 11, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Susubukan ng Meralco ang magandang panimula sa oras na kalabanin ang koponan ng Converge sa pagbubukas ng kanilang pagdepensa sa kanilang titulo sa PBA Season 49 Philippine Cup ngayong Biyernes na gaganapin sa Ninoy Aquino Stadium. Kahit hindi man nakalagpas ng quarterfinals itong naunang dalawang komperensya, layunin ng Bolts na mas maganda ang kanilang performance ngayong All-Filipino Conference na kinukonsidera na pinaka-importante sa lahat ng mga korona ng PBA at sila nga ang defending champions. Ang laban ng Meralco kontra Converge ay ang main event sa opening at gaganapin pagkatapos ang banggaan sa pagitan ng Phoenix at Terra Firma. Inaasahan na pangungunahan ni Chris Newsom ang koponan na kinabibilangan din ni Bong Quinto, Chris Banchero, Aaron Black, Alain Maliksi at Raymond Almasan. Naniniwala naman ang Converge na may tsansa sila ngayong Philippine Cup dahil matikas din ang kanilang lineup na kinabibilangan ni Alex Stockton, Shawnee Winston, Jordan Heading, Justin Arana at Justin Baltasar. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Magkakatapat ang Petrogas at ang Creamline sa 2024 to 2025 Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference Finals. Ito ay matapos kunin ng Cool Smashers ang huling ticket sa championship round pagkarang dominahin ang Choco Mucho 25-19, 25-15 at 25-15 para tapusin ang semifinals nitong Huwebes sa larong ginanap sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Ito na ang ikapitong sunod-sunod na finals appearance ng Creamline. May pagkakataon para makapag 5-peat at ang ika-14 na appearance na koponan sa Championship Series. Ito na din ang ika-5 pagkakataon na makatapat ang Petrogas at Creamline sa PVL Finals. Bago ang pagtatapat ng magkapatid na koponan, nahulaan na ni Gas Angel Brooke Van Sickle na makakatapat nila ang Creamline sa susunod na round. Nakuha ni playmaker Kyle Negrito ang karangalan para mag-set para sa kanyang mga teammate kung saan naglista ito ng 17 excellent sets para sa balancing atake ng Coal Smashers kung saan sina Bernadette Pons ay nakapagtala ng 14 na puntos, Tots Carlos may 13 puntos, Eliza Valdez may 11 puntos at Pangs Panaga na may 10 puntos. Sa kabilang banda, may tsansa pang makatungtong ng entablado ang Choco Mucho kung saan kakalaban nila ang Akari sa susunod na linggo para sa kanilang bronze medal match. Walang nakapagrehistro ng double digit sa panig ng Flying Titans laban sa Creamline kung saan nakapagtala lamang si Cici Rondina ng 7 markers subalit nakagawa ng 15 excellent receptions. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nadepensahan ng University of Perpetual Help System Dalta ang kanilang home court sa nagbibisitang Colegio de San Juan de Letran 23-25, 25-23, 14-25, 25-22 at 15-13 nitong Huwebes sa NCAA Season 100 Women's Volleyball Tournament na ginanap sa Lady Altas Gym sa Las Piñas City. Sa harap ng kanilang kaeskwelahan, kinuha ng Lady Altas ang top spot sa team standings sa record nitong 7-1 habang dumulas ang Lady Knights sa 6-2. Pinangunahan ni veteranong player Winnie Bedanya ang Lady Altas sa narehistro nitong 18 puntos habang malaking tulong ang naibigay ni Shai Omipon na nagtapos ng may 17 puntos bukod pa sa 17 excellent receptions. Nagdagdag naman si Jem Menor ng 17 puntos. Nasayang ang 18 puntos ni Judiel Nitura at ang triple-double ni Vanessa Sari na may 15 puntos, 22 excellent digs at 13 excellent receptions para sa Letran. Makakatapat ng Perpetual ang Mapua University itong darating na Sabado habang tatapusin ng Letran ang kanilang asignatura sa first round sa Abril 11 laban sa San Sebastian College Recoletos. Sa panig naman ng Men's Division, nakuha ng Colegio de San Juan de Letran ang kanilang ikalawang sunod-sunod na panalo laban sa University of Perpetual Help System Dalta 22-25, 25-20, 25-19 at 25-17 sa NCAA Season 100 Men's Volleyball Tournament. Nagawa ni John Wayne Aranyo ang lahat ng 29 na excellent sets ng Letran kung saan 4 na players ang nakapagtala ng double digits. Pinangunahan ni Bem Bautista ang Knights sa narehistro nitong 22 puntos mula sa 17 attacks, 4 na blocks at 1 service ace bukod pa sa 18 excellent receptions at 6 na excellent digs. Habang sina Vince Himson at Lawrence Vicente ay nakapag-ambag ng tig 13 puntos bawat isa. Nagdagdag naman si Dave Lardizabal ng 10 puntos para sa Letran kung saan napaganda nila ang kanilang record sa 5-3.
Nanguna naman si Jeff Marapok para sa Altas kung saan nakalikom ito ng 21 puntos habang nagdagdag si Kobe Tabuga ng 16 na puntos. Ito na ang ikalawang sunod-sunod na pagkatalo ng Perpetual na bumagsak sa record na 5-3. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik si Erica Staunton sa Creamline Coal Smashers para sa kanilang partisipasyon sa Asian Volleyball Cup o AVC Women's Champions League. Inanunsyo ito ng Creamline sa kanilang social media account nitong Huwebes. Nitong nakalipas na taon, tinulungan ni Staunton ang Creamline para makuha ang Grand Slam kung saan nakuha nila ang korona sa 2024 Reinforced at Invitational Conference sa Premier Volleyball League o PVL. Siya din ang pinangalanan bilang Best Outside Spiker sa Invitational Conference. Samantala, pwede pang kumuha ng 2 imports ang Creamline para maisama nila sa kompetisyon sa AVC. Unang mga kalaban ng Creamline Coal Smashers ay ang Al Nasser Club ng Jordan sa Pool A na gaganapin sa 10,000-seater na PhilSports Arena sa Pasig City itong darating na Abril 20. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang balitang artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon pagkalipas ng ilang paalala mula sa ating himpilan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa kanyang SONA noong 2023, iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbaba ng presyo ng mga gamot. Ang presyo ng mga mahalaga at pangunahing gamot ay bumaba ng humigit kumulang ng 40%. Mayroon ding iba na bumaba na hanggang 70%. Nais ng Pangulo na magpatuloy ito, kaya't sa kanyang direktiba inilunsad ang Pharma Zones sa pangangasiwa ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Paliwanag ni PEZA Director General Tereso Panga. Meron na tayong pinakaunang pharma park sa Tarlac. Ang akala kasi ng iba, we're just into medical devices. Pero actually, we're already into drug manufacturing. Sa Pharma Zones, mapapabilis ang proseso ng drug manufacturing. Magiging mas mura at accessible ang mga gamot. Ito ang hangad ng Pangulo para sa mamamayang Pilipino. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12. Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office, at aalisan ng karapatang bumoto. Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay ipadireport matapos ang kanilang pagkabilanggo. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Ngayong panahon na ng kampanya para sa national at local elections, ihahatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ang mga kaganapan kaugnay ng May 12, 2025 elections. Hatol ng Bayan 2025. Ang mga paghahanda, ang kampanya, ang pagboto, hanggang sa proklamasyon ng mga nagwagi. Hatol ng Bayan 2025. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Special Coverage. Hatol ng Bayan 2025.
Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ito, may mga kumakalat na chismis ngayon sa social media kung saan sinasabing magkarelasyon na daw ang kapamilya stars na sina Zaijan Haranilla at Jella Ataide. At sa isang episode kasi ng Showbiz Update, isa sa mga naging topic ni na OG Diaz at ng mga kasamahan niyang chismosa ang dalawang star magic artists. Ayon raw sa mga nasagap niyang balita, mag-on na raw o mag-jowa na raw sina Zaijan at Jella. Sabi nga ni OG sa nasabing o sa kanyang show, quote-unquote, mag-boyfriend at mag-girlfriend na raw. Di ba si Rhea Ataide, si Zanjo Marudo, letter Z. Yung kapatid naman daw si Jella, letter Z rin daw. O di ba parang coincidence yung pagkakalahad dyan ni OG. At pagpapatuloy pa niya, Zaijan Haranilla, si Santino raw, magjowa na daw. And ang kanyang naging splook sa nasabing online show. Ngunit duda raw ang talent manager / showbiz insider sa kanyang naging source dahil wala namang announcement ang dalawa tungkol rito. Hirit pa nga ni OG, quote-unquote, baka naman puppy love lang. At sa ngayon ay wala pa namang pahayag sina Zaijan at Jella tungkol sa issue. At nagkasama ang dalawa sa kapamilya hit series na Senior High at High Street. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika for today, deretsahan ng inamin ni megastar Sharon Cuneta ang kanyang dahilan kung bakit hindi ito kailanman umattend ng ABS-CBN Ball. At ngayong taon nga, kinumpirma ng TV at movie icon na sa unang pagkakataon ay dadalo na siya sa inaabangang ball ng naturang network na magaganap ngayong araw, April 4. Sa kanyang Instagram page, inihayag ni Sharon na always siyang invited sa naturang annual kapamilya event pero hindi raw talaga siya pumupunta. Sabi nga niya, quote-unquote, on April 4, I am attending ABS-CBN Ball for the first time ever. I was always invited but could never come because sabi nga niya, quote-unquote, I didn't feel like it. I was so fat, nothing wrong with that per se, but I just never felt like my best self. Ang kanyang pag-amin. Tugtog pa niya sa chikang yan, quote-unquote, so now that I do, I am joining my kapamilya. Finally, yehey! Thank you, Lord. At kahapon nung Abril 3, nag-flex ulit itong si Ate Shawi sa social media ng kanyang kaseksihan na tila nagpapahayag na handa na siyang rumampa ngayong taon sa ABS-CBN Ball. Sabi nga niya doon sa kanyang IG post, have a great evening everyone. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa uli nating chika for today, handa na sa susunod na kabanata ng kanyang buhay ang comedian actress na si Ai de las Alas. Ito ang ibinunyag niya sa recent Facebook post kaugnay sa pandoloko ng kanyang mister o kanyang ex-husband na si Gerald Sibayan. Inihayag ni Ai na nakapag-move on na siya at lubos na pinasalamatan ang lahat ng nagpaabot ng suporta. Sabi niya sa caption, quote and unquote, "About my personal life to the incredible friends and family who've stood by me through the hardest moments. Thank you for your unwavering support, love, and patience." At dagdag pa niya, "You've helped me find strength when I thought I had none. As I move forward, there's no looking back. I've closed that chapter, and while the past shaped me, it's time to embrace the future with hope and healing." Yan yung kanyang pagwika sa caption sa Facebook. Ayon sa komedyana, buo na ang kanyang loob na harapin ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Sambit niya sa kanyang personal na Facebook account, quote and unquote, "I'm ready for what's next with gratitude for those who've helped me rise." Anya pa, "To God be the glory, amen." Noong nakaraang buwan, kinumpirma ni Ai na pinawalang bisa na niya ang petisyong US citizenship para kay Gerald upang makakuha ng green card sana at maging permanenteng residente sa Amerika. Sayang naman, di ba? Sa ulat naman ng isang entertainment portal, ang revocation na inihain ng aktres sa Immigration Services ng Estados Unidos ay dahil sa kanilang paghiwalay at sa umano'y pagkakaroon ng third party ng estranged husband. Agad naman itong inaprubahan ng nasabing ahensya. Bukod dito, hiniling din ni Ai na bawiin ang anumang work at travel permits na naibigay kay Gerald. O di ba? The comeback is real. Sinabi rin ng kanyang abogado na kasalukuyang nasa proseso na ang kanilang diborsyo. At sa isang Facebook post noong March 30, kinumpirma ni Ai ang mga ulat at muling nagpasalamat sa kanyang pamilya at mga kaibigan na sumuporta sa kanya sa gitna ng pagsubok. Sa isang panayam, inamin ng komedyana na naging mali ang desisyon niyang pakasalan itong si Gerald na may 30 taong agwat sa kanya. Ang paliwanag niya, nais niya sanang patunayan noon na age doesn't matter, ngunit kalaunan ay napatunayang hindi ito umubra sa kanyang sitwasyon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po ang inyong naging tagapaghatid ng chika, Mama JT. Samantala, balik tayo kay Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Leo Magpayo na naghatid sa atin ng ating balitang business at kay Mama JT para sa ating showbiz balita. At dito po nagtatapos ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison, Anthony Pimentel at Hiro Lucero sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producers, Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports, kay Mama JT para sa showbiz, at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon.
Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!